from Luzon, Visayas at Mindanao, pati sa abroad at sa ibang bansa. Kumusta? Magandang umaga sa ating lahat mga ka-farmers. So sa umagang ito mga ka-farmers, napakaulan po no sa ating area kung saan nagpipitas po tayo ng mga harvest nating ampalaya. Nag-harvest po kami ng ampalaya. So yun po ang ating mistisa mga ka-farmers. Napakaganda po ang mga bunga. Yan. So nasa kalahati pa lang ang ating napipitasan mga ka-farmers. So estimated natin ngayon ang ating harvest lahat na mga ampalaya ay hindi to bumaba no sa 1,005 kilos. Kasi matansa naman natin mga ka-farmers, ang isang ganyan ay hindi bumaba no sa 20 kilos. Yung isang crates na puno. Yan mga 20 kilos. So nasa 35 to na to mga ka-farmers. So ang 35 katag 20 nasa 700 na. No? So hindi to bumaba sa tag 20. So may labis to mga ka-farmers kasi pag halimbawa ganyan, so labis na yan sa 20 kilos. So nasa mga 23, 24. So yung labis magmaipon-ipon. So estimate natin hindi to bumaba no sa 1,005 kilos na lahat ngayon ang ating maha-harvest. Ayan, umpisa na nila ang paghakot kasi puno na ang aming 35 crates. So ubusin muna niyo to bago ipagpatuloy para malaman natin kung ilang crates. So meron ang 8 crates na ilabas mga ka-farmers. And then ang natira bibilangin natin kasi 8 silang nag-harvest. Para malaman natin mga ka-farmers. One, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 31. Kulang pang 4 na baka hindi ko nakita mga ka-farmers. Dinala na nila din yung mga ka-farmers. Dito pala ang iba nagkuha. Yan. Din nila nilagay. Ito ang bandang gitna mga ka-farmers. Ito. Ito ang pinaka gitna sa taniman. Sa linya simula sa isang gilid papunta doon. So ang taas ng ating linya dito mga ka-farmers, simula sa aking tinahan hanggang sa dulo may 75 meters pa. Simula din papunta doon may 75 meters pa. So sa madaling salita, simula doon papunta sa isang dulo ay 150 meters, no? 150 meters. So pag hill to hill ay 1 meter. So merong bawat linya ay naglalaman ng 150 meters. So sa na-experience ko mga ka-farmers na ganyan kadaming bunga magkabilaan simula dito papunta doon ay kaya itong magpitas kung mag-heavy no ng tag 150 kilos hanggang 200 kilos. Pero dahil ito po na ano sa bagyo na stress, so hindi natin masabi na tayo po makapag-harvest ng ganyan ka daming number o kilo kasi na stress po siya. Pero asahan natin to mga ka-farmers kasi stress naman po ang ating tanim ay dadami po to sa susunod na mga araw sa ating pag-harvest kasi kung hindi lang siya stress mga ka-farmers, ganito ang mga bunga ng ating makikita no sa gilid no, ganyan no, madami kita nyo. So ganyan ang ating makikita. Pero sa ngayon mga ka-farmers, dahil stress niya at nag-recover pa, hindi natin masabi na ang ating harvest ay marami. Pero dahil maraming puno, pag maipon marami din mga ka-farmers. Pero sa aking experience, ang 1,000 puno ng ampalaya, pag maganda lang ang tubo mga ka-farmers at hindi masalanta o mapinsala, kaya din mag-harvest ng 1,2 o 1,5 kilos sa isang harvest lang. Maraming beses ko nang nasusubukan kahit anong mga variety, no? So ngayon ito ay namamarako. So pag manawako mga ka-farmers, hindi siya makapagbigay ng magandang bunga. May bunga lang siya ay paisan dalawa, pero yung mga punong hindi naapektuhan ay mabunga din, no? Mabunga din tulad dito, hindi apektado. So daming bunga, no? So dito pa sa banda mga ka-farmers ang kanilang napipitasan. So ito hindi pa to napipitasan sa likuran, no? Yan. Parang dito pa lang sila banda. So yung mga dahon na naninilaw sa ilalim, yun po ang stress pa, no? So matagal na yan mga ka-farmers, yung stress siya sa bagyo.
Yan, ito ang magandang dahon na recovery niya. Pero ang mga dilaw na dahon nandun pa din. Dito banda hindi pa ito napipitasan mga ka-farmers. Kasi may mga malaki pang mga bunga nating makikita. May lalim, may taas, mayroon pa. Ayan. So naubutan lang sila ng crates. So ayan na po. Nakakatuwa. So ilagay ko lang sa caption mga ka-farmers kung ilang kilo ang ating ma-harvest no, sa panglima. Kahit dito mga ka-farmers may mga bunga pang malalaki. So ito mga ka-farmers ang ating inisahan na marami yung ganito kalaki. Kasi magkatabi lang Hindi ang aming mga harvest yan, may mga bunga daming putik. Yung mga bunga na nasa ilalim, daming putik mga farmers. Ang maraming harvest na makuha natin mga ka-farmers yung sa gitna na. Kasi marami ng sanga. So ngayon, ito pa lang muna ang ating makikita. Pero may mga bunga pa ito sa gilid. Marami pa itong mga bunga sa gilid. Katabi lang. Tapos pag may mga sa ating Atlas Patwine, ibaba lang natin mga ka-farmers. Tulad nito, mga maliliit pa ito. Yan. Ibaba lang natin ang bunga. So, yan. Wala na namang ulan. So, palaging na ulan din mga ka-farmers. Mag-6 na araw ngayon, mag-1 linggo na bukas. Yung nag-harvest kami sa pang-4, ulan din. Hanggang ngayon mga ka-farmers, tuloy-tuloy ang pag-ulan. So yun po ang inasahan natin na dumami, yung mga bunga sa gitna ang ating ma-harvest. Kasi sa gilid hindi pa masyadong marami, kunti na lang Pero meron pa sa susunod mga ka-farmers. Pag maipon to, marami-rami pa. Dami pang bubuhatin mga palabas papunta sa ating packing house. So ulitin ko ang variety ng ating ampalaya, Mestiza F1. Kung gusto niyo mga ka-farmers na may matutunan kayo lalo na sa pagtatanim ng ampalaya, paki-check na lang po sa ating ibang video. Kasi marami na po tayong mga video tutorial patungkol sa pagtatanim o pag-alaga ng ampalaya. So mas maganda mapanood niyo mga ka-farmers para makita ninyo kung ano ang ginagamit natin fertilizer sa bagong tanim at saka sa may bunga na at saka sa mga insecticide, fungicide. Yan po ang pinakamahalaga mga ka-farmers na malalaman at matutunan ninyo. Yung mga gagamitin natin dito sa ating ampalaya. So yung bandang itaas mga ka-farmers, maganda ang kanyang bulas o tubo dahil hindi ito siya malulubog sa tubig. Kaya kung tingnan natin, napakaganda at napakakabal at napakasariwa ang mga dahon nila. Pero yung mga portion na lubog ang tanim, kawawa. Kawawa. So naka 35 crates na po tayo. May bunga mga ka-farmers sa kapal ng dahon hindi nila nakita. Nasa mga programs na to kunin natin mga ka-farmers. Yan malaki Hindi makita sa ating harvester. Sobrang laki mga ka-farmers mga programs na to. Siyang piraso lang ito kasi napakakapal ang dahon mga ka-farmers pwede pa to sa susunod. Sobrang kapal ang dahon sa ating ampalaya ganyan siya kakapal, kaya ang mga bunga hindi natin makikita. Pero may mga puno naman mga ka-farmers na hindi masyadong makakapal, kaya ang mga bunga mapapansin natin katulad nito. Yan, kita natin ang mga bunga.
dahil hindi siya masyadong makapal. Yan. Ito. Yan, katabi lang apat to. So sa susunod na harvest, itong apat na magkatabi, makukuha na natin itong mga ka-farmers, no? Ito. Makukuha na natin to sa susunod na harvest, yung apat na yon. Ito, ubos na to mga ka-farmers, yung isa, dalawa, tatlo, apat. Ubos na to sa susunod na harvest. Yan ang panglima. Ito yung mga ganyan. Alanganin sa ngayon. Itong mga bungan ito. Sa susunod makukuha na ito. So itong mga maliliit hindi pa. Okay, so bago tayo magtapos mga ka-farmers sa ating video, mega love shout out po sa lahat nating mga bagong subscriber, mga viewers, sharer at commentator. So sa lahat ng mga katanungan, paki-comment na lang po. Yan, nakakatuwa ang pagmasdan. So panglimang harvest pa lang po ito. So abangan nyo mga ka-farmers sa susunod nating mga upload na mga video. Gagawa tayo ng mga video tutorial para ma-check ninyo hanggang sa maging ganito ang mga pananim ninyo. So ngayon, ito lang sa muna update sa panglimang harvest, and then konting kwentuhan. So kahit kwentuhan lang, may matutunan naman po kayo. Halimbawa sa pag-harvest namin, saan namin nilalagay, ano ang mga gaano kalaki ang mga bunga na pwede i-harvest. So yun lang po. Ganyan kalaki. So napakakintab mga ka-farmers ang ating mga harvest. So, wow, kahit pa man palaging umulan, kaya ito makintab mga ka-farmers kasi kahit nanilaw siya, ang dilaw niya na dahon yung sa panahon lang na stress siya, pero yung nag-recover siya, ang mga dahon na bagong ay hindi din naninilaw, kaya ang mga bunga niya nanatiling maganda. So yun po ng mga ka-farmers ang kagandahan. Okay, yun lang po. Bye bye and God bless. So see you next vlog. Thank you.